Intro pa lang mga idol, ramdam na agad ang bigat at kilig ng eksena. Hindi ito basta ordinaryong bahagi ng Mikris serye. Ito yung klase ng episode na matagal hinintay ng lahat. Makikita mo sa simula pa lang na may kakaibang tensyon, may kakaibang saya, at may mga tanong na biglang sumulpot sa isip ng mga manonood. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit sumabog agad ang comment section. Ang tanong ng bayan, hala, siya pala ang nagustuhan ni Mikoy? At kasunod nun, mas lalong uminit ang usapan, kaya pala grabe makapanglait ni Krista. Pero mga idol, dahan-dahan lang tayo. Hindi lahat ng nakikita ay dapat agad husgahan. Sa mga eksenang ito, kitang-kita ang natural na kilos ni Mikoy. Hindi pilit, hindi scripted ang dating. Kung mapapansin ninyo, tahimik lang siya, pero ramdam mo na may iniingatan siyang emosyon. Hindi siya yung tipong maingay magmahal, pero yung klase ng tao na ipinapakita sa maliliit na bagay ang malasakit. At dito pumapasok ang punto, kapag ang isang lalaki ay sobrang nagiging maingat sa kilos niya, kadalasan may dahilan. Hindi dahil may tinatago siyang masama, kundi dahil may pinapahalagahan siyang ayaw masaktan. Ngayon naman pag-usapan natin si Krista. Marami ang nagsasabi na sobrang sweet raw nito, na parang may kakaibang lambing na lumalabas sa bawat galaw. Pero kung tutuusin mga idol, ito talaga ang totoong si Krista. Maalaga, totoo, at emosyonal kapag komportable na siya sa taong kasama niya. Hindi ito pa-impress, hindi ito pa-cute. Ito ay simpleng reaksyon ng isang taong marunong makiramdam. Kaya yung sinasabing, grabe makapanglait, hindi natin pwedeng tingnan sa negatibong lente agad. Minsan ang biro ay paraan ng pagiging komportable. Minsan ang lambing ay paraan ng paglalapit ng loob. Dito na nagsimula ang haka-haka ng ilan. Mikoy, sobrang sweet ni Krista. Pero mga idol, hindi ba mas maganda na makita natin ito bilang positibong senyales? Ibig sabihin, may tiwala. Ibig sabihin, may respeto. Ibig sabihin, may connection na hindi kayang pekein. At kapag may ganitong klase ng chemistry, natural lang na mapansin ng mga tao. Natural lang na pag-usapan, natural lang na umabot sa tanong na kinaiinggitan ng Mikris. At totoo naman, hindi maikakaila na maraming naiinggit. Hindi dahil masama sila, kundi dahil bihira na ngayon ang makakita ng ganitong klaseng samahan. Yung hindi kailangang ipagsigawan, pero dama ng lahat. Yung hindi kailangang ipaliwanag, pero naiintindihan ng puso. Kaya kapag may ganitong tandem, automatic may bashers, may duda, may intriga. Parte na yan ng pagiging nasa spotlight. Ngayon, yung pinakamainit na tanong, part 22 mamaya na, mga idol, ramdam na ramdam ang excitement. Halos lahat nag-aabang. Halos lahat may sariling hula. May nagsasabing ito na raw ang turning point. May nagsasabing may pasabog. Pero kung titingnan natin ng maigi, ang pinakamahalagang mensahe ng bahaging ito ay simple lang. Unti-unting nililinaw ang damdamin, hindi minamadali, at hinahayaan ang oras na magsalita. At dito pumapasok ang ganda ng Mikris. Hindi sila yung tandem na kailangan ng pilit na drama. Sila yung tandem na ang simpleng titigan, ang simpleng ngiti, sapat na para pag-usapan ng buong komunidad. Kaya bago tayo mag-isip ng kung ano-anong issue, mas mainam na namnamin muna ang bawat eksena. Intindihin ang bawat kilos. Dahil minsan, ang tunay na kwento ay hindi sinisigaw, kusang lumalabas. Balik tayo mga idol, dahil sa segment 2, mas lalong umiinit ang diskusyon. Matapos mapanood ng lahat ang mga eksena, mas dumami ang tanong kaysa sagot. At dito na talaga pumasok ang iba't ibang interpretasyon ng netizens. May nagsasabing halata na raw ang kilos ni Mikoy, may nagsasabing si Krista naman ang mas expressive. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, hindi ito simpleng may gusto o wala. Ito ay kwento ng dalawang taong parehong dahan-dahang inuunawa ang sarili nilang emosyon habang nasa mata ng publiko. Kung mapapansin ninyo, mas naging maingat si Mikoy sa bawat galaw. Hindi na siya basta-basta bumibitaw ng salita. Hindi na siya yung dating palaban sa biro. Ibig sabihin lang nito, may respeto siyang pinanghahawakan, hindi lang para kay Krista, kundi pati sa sitwasyong kinalalagyan nila. At dito pumapasok ang maturity. Kapag ang isang tao ay tahimik pero consistent, dun mo makikita ang tunay na intensyon. Hindi kailangang ipagsigawan, hindi kailangang patunayan sa lahat. Si Krista naman, mas naging natural. Hindi na siya yung kinakabahan,
hindi na rin yung laging nagdadalawang isip. May lambing sa kilos, may ngiti na hindi napipilit, may emosyon na lumalabas ng kusa. Kaya yung sinasabing sobrang sweet, hindi ito dapat gawing issue. Dahil ang sweetness, kapag totoo, hindi dapat ikatakot. Ibig sabihin lang nito, may tiwala siyang ibinibigay. At ang tiwala hindi basta-basta binibigay sa kahit kanino. Ngayon tungkol sa sinasabing kinaiinggitan ng Mikris, hindi na ito sorpresa. Dahil kapag may isang tandem na walang arte, walang pilit, at hindi scripted ang dating, automatic may hahanga at may maiinggit. Pero tandaan natin mga idol, ang inggit ay kadalasan galing sa paghanga na hindi kayang aminin. Kaya imbes na patulan ang mga negatibong komento, mas maganda na i-focus natin ang pansin sa positibong mensahe ng kwento. Dalawang taong piniling maging totoo kahit maraming nakatingin. At yung usap-usapang part 22, malinaw na malinaw, hindi lang ito basta continuation ng serye. Ito ay yugto kung saan mas magiging malinaw ang direksyon ng kwento. Hindi man agad sagutin ang lahat ng tanong, pero mararamdaman mo na may papalapit na pagbabago. Yung klase ng pagbabago na hindi minamadali, pero ramdam mong darating. Kaya ang excitement ng lahat, justified. Hindi ito hype lang, ito ay antisipasyon na galing sa emosyon. Sa huli mga idol, mahalagang tandaan natin kung bakit minahal ang Mikris mula umpisa. Hindi dahil sa chismis, hindi dahil sa intriga, kundi dahil sa authenticity, dahil sa simpleng moments na tumatagos sa puso, dahil sa mga eksenang hindi kailangang ipaliwanag pero naiintindihan ng karamihan. At kung may selosan man, kung may kilig man, kung may inggit man, lahat yan ay patunay na may impact ang kwento nila. At diyan nagtatapos ang ating reaksyon mga idol. Sa likod ng mga tanong, hula at kuro-kuro, isang bagay ang malinaw, ang Mikris ay patuloy na nagbibigay ng kwentong may puso, may respeto at may tunay na emosyon. Kaya sa mga patuloy na sumusuporta, saludo kami sa inyo. Sa mga nagdududa, hintayin natin ang tamang panahon. Dahil minsan ang pinakamagandang sagot ay kusang lumalabas, hindi ipinipilit. Hanggang dito muna tayo mga idol. Ako po si Kuya Erz. Salamat sa solid na suporta, Mikris pa rin. Hanggang dulo, maraming salamat mga Kalingap supporters sa panonood ng ating video. Huwag kalimutan na ang tunay na pagtulong ay hindi na susukat sa laki kundi sa taos pusong pagbibigay. Patuloy nating suportahan ang Team Kalingap sa kanilang mga proyekto para sa mga nangangailangan. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, share at subscribe para mas marami pa tayong ma-inspire na tao. Hanggang sa susunod na episode, lagi niyong tatandaan, dito kay Kuya Erz, kwento ng kabutihan at inspirasyon ang bida. God bless mga Kalingap!